Madalas nating marinig na kapag single ka, mag-isa ka, malungkot ka. Pero totoo nga ba ito? Sa episode na ito ay titingnan natin ang kagandahan ng pagiging single, kung paano ito nagpapalalim ng ating pananampalataya, at kung bakit hindi talaga tayo kailanman nag-iisa kapag kasama natin ang Diyos. Alam niyo ba na ayon sa kamakailang pag-aaral, halos 44% ng mga Pilipino na edad 20 hanggang 39 ay single, at marami sa kanila ang nakakaramdam ng pressure na pumasok sa isang relasyon habang ang iba naman ay nakikibaka sa kalungkutan. Hindi rin naiiba ito sa mas mga teenager pa natin ng mga kabataan na nagkakaramdam din ng ganitong klaseng pressure. Ngunit paano kung ang pagiging single ay isang banal na pagkakataon, isang panahon upang palakasin ang ating relasyon sa Diyos? Pag-usapan natin ito ngayon dito pa rin po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Kasama natin ngayon sa ating talakayan ang isang lingkod ng Panginoon na kasama na natin noong una, si Pastor Howard Lacdao, at ganoon din, meron tayong isang kabataan na kasama ngayon, si Gwyneth Osorio. Pero para mas nakilala po natin sila, papanoorin po natin ang video nito. Si Pastor Howard Lacdao ay tubong Mindoro, ngunit lumaki siya sa Quezon City. Siya ay nakapagtapos ng kursong AB Theology noong 2018 sa Adventist University of the Philippines. Pagkatapos noon, kumuha rin siya ng ilang unit sa Clinical Pastoral Education upang mas lalo pa siyang mas maging equipped para sa kanyang mga paglilingkod. Siya ay nagsilbi rin noon bilang church planter sa Pampanga at Tarlac, ngunit ngayon siya ay nakatalaga bilang associate pastor sa Manila Adventist Medical Center Church. Bilang isang single sa ngayon, madami siyang mga bagay na natutunan sa kanyang paglakad kasama si Kristo at nais niyang ibahagi ito sa iba. Si Gwyneth Arshel Osorio naman ay nagmula sa Pasay City. Siya ay pangalawa sa 4 na magkakapatid. Nagsimulang mas malinang ang kanyang mga talento at ang kanyang kagustuhan na mas makilala pa si Kristo noong panahon ng pandemya. Sa mga pagkakataong iyon, mas lalo siyang nagkaroon ng oras para mag-aral ng Biblia, manalangin at maglingkod sa iba habang binabahagi ang pag-ibig ni Jesus. Sa tulong ng kanyang mga supportive na lola, lolo, mami at daddy, siya kasama ng kanyang mga kapatid ay sinasanay upang mas lalo pang makilala ang Diyos at malaman ang kanyang hangarin para sa kanilang buhay. Sa kasalukuyan, sa tulong ng Diyos, ginagamit niya ang kanyang panahon bilang kabataan upang maging pagpapala sa iba sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pag-ibig ni Jesus sa kanila. Kasama si Pastor Howard at Gwyneth, sama-sama nating alamin ang mga pagpapalang maaari nating maranasan mula sa Diyos habang nasa panahon tayo ng pagiging single. Yan, so welcome po ulit Pastor Howard Lacdao, at ganoon din sa ating bagong kasama ngayon, isang kabataan, si Gwyneth. Mayroon pa kayong gustong sabihin sa ating mga live viewers at saka mga listeners ngayon? Ayan, ako po masaya na makasama kayo ulit. Again, ito ay hindi against sa anumang relationship na pwede natin ma-experience. Ito ay para makita natin yung beauty ng pagiging single, lalo tigit na sa season tayo ng karamihan sa atin na sa season na ito. Ayan. Gwyneth. Hello po ulit sa mga viewers na nanonood po dito. I am very, very blessed to be invited here, and as you're going to be listening, let us never ever forget to keep our focus on God. Amen, amen. Yan, so binabati din po namin ang lahat ng mga taga-subaybay sa Facebook page natin sa Hope Channel North Philippines at Philippine Union Conference. Ganun din po sa ating YouTube channel na Hope Channel North Philippines din po ang pangalan. Siyempre, hindi rin po natin kakalimutan ang mga nakatutok ngayon sa atin sa television, sa GSAT Channel 37 at Digital Receivers Channel 45, at sa mga nakikinig naman po sa ating radyo, AWR 89.1 FM. Kumusta po kayong lahat? Kung sa tingin po ninyo ay kapaki-pakinabang ang topic na ating pag-uusapan ngayon, paki-like and share na din po itong ating broadcast upang madami pong matuto mula sa atin po mga pag-uusapan. Yan. So, bago pa tayo magsimula, ay hilingan po natin si Pastor Howard sa isang pambungad na panalangin. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat sa mayaman mong pagmamahal sa amin, at alam namin na sa bawat season ng buhay namin, ikaw ay buo na nagmamahal sa amin. Kaya hiniling namin, Panginoon, gabayan mo kami. Ikaw din ang manguna sa mga kaibigan namin na nakikinig, saan man sila naroroon. Pangunahan mo kayong Panginoon at mangusap ka. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen, amen. Yan. So maraming salamat po sa prayer na yon, Pastor Howard. So ngayon tayo ay magsisimula sa ating pag-uusapan na ang title nga ng ating topic ngayon ay Bakit ka single? Nakakalungkot nga ba ang mag-isa? So siguro magtataka yung ilan, bakit masyadong bata na yung kasama natin ngayon, no? Ilan taon ka na nga, Gwyneth? 15 years old 15 years old, di ba? Parang sabihin ng iba, parang masyadong bata yata yung ating kasama ngayon. Pero kapag titingnan natin sa ating aktual na kapaligiran sa ngayon, di ba? Kapag tingnan natin sa social media at ganoon din sa mga palabas sa television, pabata ng pabata yung mga love teams na nakikita natin na nag-i-encourage sa ating mga kabataan ngayon na pumasok din sa relasyon, di ba? Na nagkakaroon sila ng urge na parang pwede na rin pala or parang para maging makiuso ay sasama na rin sa kung anong uso. Na kapag hindi nila yung nagawa ay nakakaramdam sila ng premature na kalungkutan, kumbaga. Pero yun yung mga pag-uusapan natin sa mga oras na ito, mga maling pananaw tungkol sa kalungkutan kapag single ka. Ayan. Simulan natin dito, Pastor Howard. Bakit madalas nga ba na inuugnay ng mga tao ang pagiging single sa pagiging malungkot, sa kalungkutan? Napakaganda nun. Isa sa aking nakikita, dahil sa sinabi mo na rin kanina na ang yung pinapakita ng kapaligiran natin, ng social media, ng nasa kapaligiran natin, nakikita natin yung karamihan ay mayroong kapartner. Naisip ko nga si Adan nung nilikha siya ng Panginoon, siya una Tapos inutusan siyang pangalanan yung mga hayop. Nakaramdam kaya siya ng kalungkutan. Although yung mundo noon ay perfecto. Perfect. Nakaramdam kaya siya ng kalungkutan. Siguro isa sa mga dahilan kaya nakakaramdam tayo ng kalungkutan dahil na rin sa nakikita natin ngayon na bakit sila meron, parang ang lungkot naman ng buhay ko, ako wala akong kapartner. Merong instance. Ako ay kasama ko yung mga kaibigan ko, lahat sila merong sweetheart, ako lang wala. Sabi ko, on that time, parang nakaramdam din ako ng lungkot. Mag-isa lang kaya talaga ako? Parang lungkot naman na ako lang walang partner. Pero inong time na yun, nakaramdam ako ng kalungkutan. Siguro, yun ay valid na maramdaman natin kasi talagang by default, nilikha tayo ng Panginoon for a companion, with a companion. Yun yung original design sa atin na meron tayong kapartner. Kaya I think valid yon. Pero yung kalungkutan na yun, kung hindi natin alam paano harapin, ay maaring masamang epekto sa atin. Kaya I think yun yung pinanggagalingan. Na pag mag-isa tayo malungkot. Yun yung madalas na pinanggagalingan. Yung pagiging mag-isa ay equivalent sa kalungkutan. Kaya siguro. So parang sinasabi mo na ang reason kaya madalas na sinasabing malungkot ka kapag mag-isa ka, kapag single ka, ay dahil una, pinapakita ng kapaligiran. Pangalawa, ay dahil inner nature ay it is not good for a man to be alone, di ba? Kumbaga, dinesign tayo na merong companion. So, yun yung dalawa na factor na sinabi mo. Sa isang pananaw ng isang kabataan, ano masasabi mo? Bakit? Madalas mo ba nakikita yun, yung ganong kaisipan? Opo. So, I just want to add what both of you have said, that we humans have developed this wrong mindset that if we have a partner or a sweetheart, we are happy. And if we don't have a partner, if we're single, we are sad. So the reason why we relate happiness to partnership and singleness to sadness is because our culture right now, in this age, there are lots of medias that supports this idea through the stories that we have, bedtime stories. Once upon a time, there was a princess, and in the end, they live happily ever after. And in different movies, different books, different stories, it is all supporting the idea that happiness is found in relationships, that singleness will bring you sadness. And because this has been very popular in this age, it's like we are doing what we always have done. We go with the crowd. So we are pressured to follow what we usually see.
And this is actually against God's purpose for us, because we are called to be lights in the world. That even though we are different, we should learn how to do what God wants us to do. That is to be a light. Even though we may be different, we should always learn to do what God wants for us. Well, Although, totoo yun nung sinabi mo, Gwyneth, na mayroong kinalaman mayroong mas wider na purpose ang Diyos para sa atin. Hindi lang para pumasok tayo sa isang relasyon. Although, part ng purpose ng Panginoon, bilang i-reflect natin siya bilang God of love, ay pinakang ideal ay makita yun sa loob ng family. Di ba? Pero, meron tamang panahon para doon. Yes. Kumbaga, dahil sa sinabi nga ni Gwyneth na dahil sa pinapakita ng media, na nagiging premature yung stimulation. Nagkakaroon tayo ng premature na desire na pumasok agad sa ganitong klase ng mga engagement or relationships or connections na kapag hindi tama ang edad at maturity ay sa halip na magbigay sa atin ng saya, dahil totoo naman merong saya yon sa tamang panahon, sa tamang tao. Ay, sana all, di ba? Sa tamang tao. Pero makikita natin na kapag hindi tama ang panahon, ay mahirap di makaharap ng tamang tao kapag hindi tama ang panahon. At ganun din, lalo lang nagdadala ng disaster, lalo lang nagdadala ng brokenness, maging sa pamilya na mabubuo or ano pa man, di ba? Kahit sa personal lang, sa individual lang na naging involved sa ganong klase ng relasyon, marami tayong brokenness na nakikita sa ganon, di ba? Ano masasabi doon, Pastor Howard? Kaya mahalagang makita natin kung ano ba talaga yung bubuo sa atin. Kasi yung kasiyahan, yung happiness, may experience natin yun kung buo tayo. Mahirap naman maging masaya kung kulang ka, di ba? Kaya mahalagang makita natin yung ano ba talaga yung bubuo sa atin. Kaya nga, again, nabalik natin yung discussion natin yung first topic, si Kristo. Although hindi natin ini-ignore yung emotions na naka-attach doon sa mga feel natin na kulang tayo. Pero pag nakita natin yung worth natin, kung paano tayo tingnan ni Jesus Christ, I believe ma-experience natin yung fullness ng happiness. Kaya nga sabi ng, again, Colossians 2 verse 10, at sa Kanya kayo'y naging ganap, whole, buo, perfect sa Kanya. And again, yung bubo, nung nag-reflect nga ako kay Adam, hindi siguro siya nakaranas ng kalungkutan. Kasi una pa lang, nakita niya na yung completeness, yung pagiging buo niya, nakita niya kay Jesus o sa Diyos. Kaya, dun sa season na yon ng time ng buhay niya, masaya siya. Kasi ang bumuo sa kanya, yung Diyos. Yung presence ng Diyos. And sa panahon natin ngayon, I believe we can still experience that happiness. Isa tuloy sa naisip ko, bukod dun sa, yun nga, social media, tsaka yung inner desire natin na makipag-connect sa iba, meron talaga tayo dahil sa kasalanan, meron tayong by default na kalungkutan. 'Di ba? Meron tayong by default na yung nga mayroong butas na kailangan, mayroong void na kailangan mapunan. At ang madalas na nakikita natin sa paligid ay ang pupuno nito ay yung care ng ibang tao, validation galing sa ibang tao, kung paano tayo mamahalin ng ibang tao. Parang lagi natin hinahanap yun sa iba. Pero, ang totoo pala na makakapag-feel ng void na yun ay walang iba kundi yung lumikha sa atin. Diba? Si Kristo mismo na siyang bumubuo sa atin. Kaya, napakahalaga na makita natin yung completion natin na yun sa ating Panginoon bago pa tayo maghanap ng magiging kapareha sa tamang panahon. Di ba? Tamang panahon. So, makikita natin na kailangan yun ang unang nating maunawaan. So, salamat sa mga insights na ibinigay ninyo. So, ngayon nga, nakita natin, sinabi natin na si Kristo pala yung bubuo ng void na yun, no? Yung tatapal sa void na yun. Ano yung mga paraan para ma-make sure natin na mas lalong mapalalim natin ang pakikipag-connecta natin sa ating Panginoon? Di ba? Whether ano man ang different na age groups, alam natin na pwede tayo na makipag-connecta sa ating Diyos. Ano-ano kaya yung mga iba't ibang mga paraan na yon para maiwasan natin yung mga unnecessary na mga feeling of loneliness
sa halip na mas lalo natin tayo ma-attach sa ating Panginoon? Again, babalik tayo doon sa kung si Christ o si Jesus yung bubuo sa atin. Gagawa tayo ng mga bagay na mas mapapalapit tayo sa Kanya. Kasi siya talaga yung bubuo sa atin eh. So, pwede tayong mag-create ng habits o disciplines na mas mapapalapit tayo sa Kanya. In ano bang mga paraan? Basic yun, yung 3 basic ways, prayer, Bible study, and yung serving others, witnessing. So, yun yung ilang mga ways para mas mapalalim yung pananampalataya natin kay Jesus Christ. I mean, basic lang na 3 bagay na pwede natin magawa. Ang nakakalungkot doon, no, Pastor Howard, yung sinabi mo na basic na yun, hindi yun yung palagi na ginagawa. Yeah. Sa ating mga kabataan. Diba? Napakarami mga responsibilidad ng mga kabataan natin ngayon, mga pressures ng paligid, na parang pag bumangon ka, ang default mo hindi naman para magbukas ng Biblia, or ang default mo hindi para manalangin agad, kundi anong kailangan ko i-accomplish ngayong araw na to? Kahit na kabataan ka pa lang. Naranasan mo rin ba yun minsan, Quainet? Yes po. Because as a student, di ba po, may madami pong gawain. So, may mga panahon po na iniisip ko kapag, okay, late na akong nagising. So, yung classes ko, 8 a.m. sa umaga. So, iniisip ko, babasa ba ako ng Bible? Kasi baka malalate naman ako sa school. So, there are times na namimiss ko talaga yung consistency ko. Since human nga tayo. Pero by God's grace, tinutulungan niya talaga ako kahit 5 minutes, 10 minutes, basta every day, be refreshed from my word. Amen, amen. Ayan, so, salamat sa pag-share nun, Gwyneth, no? So, makikita natin, basic siya, kasi nasasabi natin basic. Pero kahit nga yung mga adult, struggle sa kanila kung paano maging consistent, katulad ng sabi ni Gwyneth. So, makikita natin na ano kaya yung mga paraan para makapanatili tayo na consistent dun sa pakikipag-connecta natin sa Panginoon. Di ba? Sinabi natin, pag-aaral ng salita ng Diyos, pananalangin, at saka pagpapakita ng service sa iba, kasi yun yung gawain ni Kristo, pagsilingkod din sa iba. Paano kaya tayo magkakaroon ng ganun klaseng consistency, yung discipline na ganun? Ano kaya yung mga tips na marinig natin? Sa'yo, Gwyneth. For me po, as humans, hindi po talaga natin kaya maging consistent. Pero, through the help of the Holy Spirit, we can really overcome our nature and become consistent in doing what God really wants us to do. And just to add to the question a while ago on how to stay connected to God, I really want to share this, that instead of focusing on what we don't have, based on our topic today, being single, you don't have a partner, instead of focusing on what you don't have, let us focus on who we have, which is Jesus. And Jesus has done so many things for us. He has loved us so much. And the greatest example of love is when he died on the cross. And because of his death, we are sanctified. We are made into his children. And because of the undeserved favor that we have gotten from God, it is a response in being consistent in Bible study, being consistent in prayer, being consistent in reflecting who Jesus is. Not because we have to, not because we are obliged to, but because of what Jesus has done. It is a response of love to what Jesus has done for us. Ang ganda nung sinabi ni Gwyneth, no? Kasi kanina ginamit natin na term, anong mga bagay na dapat natin gawin para mapalapit tayo sa ating Diyos. Di ba? Pero ang tutuusin, siya yung naglalapit sa atin. Siya na yung naglapit ng kanyang sarili sa atin. Ang kailangan lang natin, ang question dapat natin anong kailangan natin gawin para ma-experience natin yung pagiging malapit na ng Diyos sa atin. Di ba? Minsan kasi, nandyan ang Diyos sa atin, pero hindi natin siya nararamdaman, hindi siya napapansin dahil masyado tayong focus sa ibang mga bagay. Pero binigay na ng Diyos ang lahat sa atin. May gusto kang isabihin kanina. Ang ganda kasi sinabi ni Guy na sa halip na mag-focus tayo sa kung anong wala tayo, we focus on what we have or who we have. Kasi
kapag ganun yung mindset natin, pwede nating sabihin talaga na yung phrase na si Jesus lang sapat na. Kasi pwede natin sabihin na magiging masaya ako kung meron akong ganito, magiging masaya ako kung siya kasama ko, magiging masaya ako kung sana meron akong perang ganito. Pero pwede ba nating sabihin na kaya ba nating sabihin na si Jesus lang sapat na? And with that, I think may experience natin yung totoong contentment. Na hindi, again, yung sinasabi ni Kuya Wilmer kanina na yung void, hindi pinupunuan ng anything na nasa mundong ito. Kundi, ang pupuno lang dun sa void na yon. Kasi totoo yun meron talagang void. Sinabi yan sinabi yan sa Psalm, sa Isaiah, merong longing, innate desire yung tao na longing for more na hindi kayang i-supply ng nasa mundong to. Kaya, with that, mahalagang mag-focus tayo dun sa lahat ng binigay. Actually, lahat talaga Everything is provided for us to experience real happiness. And that is Jesus Christ. Amen, amen. So katulad ng napag-usapan nga natin, nakikita na-appreciate natin itong ginawa ni Jesus sa atin. Pero sa ating mga, sabihin na natin na typical na mga kabataan ngayon, na may iba't ibang mga pinagkakaabalahan. Whether yun ay pag-aaral, whether sports, whether games, di ba? Yun ang mga madalas na mga series, yung mga pinagkakaabalahan ng mga kabataan. Ano masasabi natin sa kanila para makita nila yung relevance ng pagbubuo ng discipline na mag-aral ng salita ng Panginoon, manalangin, makipag-usap sa panalangin, at magiging bunga nun yung pag-witness na lang din sa iba. Pero ano kaya yung mga practices sa inyo? Ano yung ginagawa ninyo ng mga practices para mag-aral ng salita ng Diyos nang hindi ka maiinip? Yun ang palagi sasabihin ng iba nakakainip kasi kaya sinimulan ko pero hindi ako nakapagpatuloy. O kaya hindi ko naintindihan kaya hindi ko na tuloy nasundan pa. Ano yung masasabi natin sa mga kabataan na gusto nila mag-start pero nakakaranas sila ng ganito mga klase mga struggles at marami pang mga distractions sa paligid? Siguro sa akin, mahalagang ma-define natin yung sinabi ni Gwen na consistent. Ma-define natin kung ano talaga yung consistent sa atin. Kasi kung hindi natin ma-define yun, ma-frustrate tayo Parang wala namang nangyayari sa akin. Sinimulan ko, hindi ko na matapos. Tapos ngayon, parang balik lang ako sa dati. Kaya mahalagang, ano ba yung consistent? Sa akin personally, yung consistency, hindi siya pare-parehas. Araw-araw. Pero, yung mananatili ka lang dun sa discipline na yun, despite na hindi mo siya feel, pero gagawin mo siya, either 1 minute, 3 minutes, I think being consistent, pagiging consistent na yun. Kasi hindi siya pare-parehas everyday. Kung nagbabasa ka man ng Bible, ngayon, Lord, tinanghali ako ng gising. Ngayon naman, Lord, parang hindi ko feel na magbasa ng Bible, dami kong problema. Pero, despite that, nagbabasa ka pa rin, and ino-open mo pa rin yung puso mo sa Kanya, I believe, makaka-develop tayo ng habit na hindi lang basta Bible reading, kundi yung pagiging open ng puso natin sa kung ano yung binibigay niya everyday sa atin. Amen, amen. Go ahead, may gusto kayo dagdag dun sa sinabi ni Pastor. So yung question po ulit, diba, is how do you enjoy time with God? Something like that. Parang ganun, paano ka makakapagbuo ng discipline at consistency sa kabila ng maraming mga distractions at saka yung pakiramdam na parang unmotivated ka na ituloy yun, yung ganong klaseng gawain. Yan. How to build the discipline of staying consistent. I also agree of what Pastor Howard said, that consistency is different. Maybe, for example, in playing the piano, you don't really need to practice very long a day, but you should have that habit of practicing every day. It could be 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, until you develop that habit that instead of having a hard time anymore in starting, it will actually be easier because you do it every day. Because the more you do something, the more you're comfortable in doing it. So that it's what it is also in our relationship with Jesus. We can start small. Let us not be afraid in starting small. So in prayer, you can start like 1 minute a day. And
You can improve later on 5 minutes, 10 minutes, until you're more comfortable in opening up to Jesus. And in Bible study, don't be so intimidated whenever you hear someone say, I read the Bible for an hour or 2 hours. Don't be intimidated. But instead, okay, start small. And later, as you keep on doing it every day, you'll eventually experience the joy that Jesus gives whenever you read His Word. Because it does not come from us. It comes from the Holy Spirit. Amen, amen. So, makikita natin, no, naisip ko tuloy na sa pagpapatuloy, para maging consistent, na magbasa, pasaliksikin ang salita ng Panginoon, makipag-usap sa Kanya sa panalangin, ang pinaka nakikita ko ay yung maintindihan natin yung value nun. Diba? Kapag alam natin na valuable yung isang bagay, kahit alam natin na hindi siya convenient sa atin, ipupursue pa rin natin yun eh. Kapag meron tayong ambition sa buhay, kahit alam natin na it takes more effort, more time, more of us, more of our presence, ini-invest natin yun eh. Mag-i-invest tayo kasi nakikita natin yung value na pwede natin makuha. Diba? Ganon din sa ating Panginoon. Kapag naintindihan natin na wala naman talaga tayong pagkukunan ng ibang klaseng kasiyahan, wala naman talaga tayong ibang mahanap na talaga mag-feel dun sa void na meron tayo. Kapag nakita natin na yung mga sinubukan ng iba na pumasok sa relationship kasi gusto nila maging masaya, pero nag-end up na marami rin namang brokenness na naranasan, diba? Kaya ay inabot yung mga pangarap nila na umangat sa buhay pero nag-end up na nasisira naman yung time nila para sa pamilya nila. Eventually, nasisira ang pamilya nila. Makikita natin na hindi pala yun yung mga susi, kundi ang susi ay isa lang. Si Kristo yun. Kapag nakita natin na yun yung value na ng magiging investment natin ay libre lang naman. Magbabasa tayo, sasaliksikin natin ang kanyang mga salita. Sa una, maaaring hindi natin maintindihan. Pero may pangako rin ng Panginoon. Makikita rin natin habang binabasa natin na yung mga bagay na sinabi ko sa inyo, sabi niya, ay maaalala nyo yun. Diba? Maaaring sa una, hindi nyo talaga matandaan. Pero kapag time ng kailangan, time ng problema, time na kailangan mo ng encouragement mula sa salita ng Panginoon, maaalala mo yung mga bagay na binasa mo. Biglang naiintindihan mo yung mga bagay na binasa mo. Nahihirapan tayo na magpatuloy kapag sa unang pagkainip natin, unang pagkalito natin sa pangunawa, unang kawalan natin ng motivation ay titigil na agad tayo. Diba? Sabi nga, may isang writer, isang inspired writer, Ellen White, ang sabi niya, that which seemed difficult at first is going to be easier as we go along. Yeah. Diba? Kahit saan namang aspeto eh. Sa pag-aaral, sa sports, kahit nga sa relationship, yung parang mahirap sa simula, kapag nagpatuloy tayo, natututo tayo along the way, ganun din sa ating pagkilala sa ating Panginoon. Kaya sa ating mga kabataan, huwag tayong mag-iisip na mahirap kaya ayaw nating simulan. Lumapit tayo sa Panginoon, hingin natin ang kanyang tulong. Siya ay magkakaloob sa atin ng kakayanan, ng kapangyarihan para magpatuloy sapagkat siya rin naman ang nagnanais na makipag-connecta sa atin. So, nakita natin sa unang bahagi nitong ating pag-uusap, no, na napakaraming mga aspeto ng pagiging single na hindi naman pala dapat natin kailangang sobrang isipin na ay nakakapagpalungkot pala to. Kasi marami pang mga avenues ng buhay na pwede natin pagfokusan, lalo na yung pakikipagrelasyon natin sa ating Panginoon. Yan. So, salamat sa inyo. Sa ating pong pagpapatuloy mamaya ay marami pa tayong mga pag-uusapan at marami pa tayong mga matututunan tungkol sa aspeto na to ng pagiging single. Kung kailangan ba talaga natin na maging malungkot dahil sa pagiging single na to. Lahat ng mga kasagutan ay malalaman natin pagbalik natin. Pero makakarinig po muna tayo ng isang magandang awitin. Araw-araw sa buhay ko, nakikita ay gulo. Walang tuwang nakikita, puro kalungkutan lamang. Di nais na ang bukas ay magbibigay saya, pagkat ang kadiliman ng siyang laging nadarama. Ngunit nang ikaw, o Diyos, ay dumating, ang buhay ko'y nagkaroon
di ka nakalimot. Kahit minsan ay di ako pinabayaan. Kahit minsan ay di ako iniiwan. Kahit minsan ay hindi nangyari na wala ako sa puso mo. Araw-araw sa buhay ko, problema ang tinutungo. Walang solusyon ang tingin, sakit ang gustong sapitin. Di ninais na ang lahat ay humihilom ng tapat. Pagkat ang puso ay sara sa tawag ng Diyos Ama. Ngunit nang ikaw, O Diyos, ay dumating, ang buhay ko'y nagkaroon ng dignig. Kahit minsan ay di ka nakalimot. Kahit minsan ay di ako pinabayaan. Kahit minsan ay di ako iniiwan. Kahit minsan ay hindi nangyari na wala ako sa puso mo. Yan, maraming salamat po sa ating pong napakinggan na magandang mensahe ng awitin. Tayo po ay nagpapatuloy pa rin dito po sa ating programang What Do You Think? Kung saan meron po tayong pinag-uusapan ng magandang topic ngayon, bakit ka single? Nakakalungkot nga ba talaga ang mag-isa? At kasama pa rin po ninyo kami. Ako po si Wilmer Estrito at ang ating mga guest ngayon ay si Pastor Howard Lacdao at si Gwyneth Osorio. At kanina, marami tayong mga napag-usapan, di ba? Tungkol sa ano yung mga iba't ibang mga aspeto kung paano natin mas mapapalalim yung ating pakikipag-connecta sa ating Panginoon habang nasa panahon tayo ng pagiging single. Ano man ang age group natin, di ba? May kinalaman sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at sa pananalangin sa Kanya, kahit pa nga maraming mga distractions at maraming mga nakakawala ng motivation natin para maging consistent, ay kaya pa rin natin gawin yon kapag tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, di ba? Pero may isang part na sinabi ka kanina, Pastor Howard, na isa sa mga nakakapagpalalim din ng ating relasyon sa ating Panginoon ay yung pagkakaroon ng witnessing o kaya pagsali sa mga service, pagsaserve sa iba. Ano yung mga iba't ibang mga paraan para makaranasan natin to sa ating buhay? Paano tayo makapag-witness o kaya paano tayo makapag-serve sa iba? Ano ba yung tinatawag nila ng mga ministries? Di ba? Ano yung mga yon? Naranasan nyo ba sumali sa mga ganun? Lalo na sa nasa panahon kayo ng pagiging single ngayon. Pwede nyo i-share yung mga experience na yun. Thank you, kay Wilmer. Mahalagang sa season ng buhay na ito natin, ng pagiging single, makita rin talaga natin yung calling natin. Yung calling natin na binigay ng Panginoon sa atin. And yung calling na yon, hindi yun nakasenter sa ating sarili. Kundi it is geared toward serving others. Yun yung call natin. Kaya nga, sa same chapter na binasa natin last time, yung 1 Corinthians 7, interestingly, yung verse 20 and 24, ang sabi dito, verse 20, each man must remain in that condition in which he was called. Verse 24, each one is to remain with God in that condition in which he was called. So ito ay sa context ng marriage and pagiging single. Sabi doon, each man must remain in that condition in which he was called.
So, married ka man or single ka man, mahalagang manatili tayo doon sa pagkatawag sa atin. Doon sa calling natin. Ano ba yung calling natin? Again, anumang mukha noon, nung calling na yon, iba yun sa ating career, pero pwede rin namang magsabay yun, yung passion, yung calling natin. Pero pag na-identify natin kung ano talagang gusto kong gawin sa buhay, pag nakita ko yung purpose ko sa buhay, sa mundong ito, which is generally in serving others. Pag nakita natin yon habang nandito pa tayo sa season na ito, hindi tayo aalis sa pagkatawag na yun. Ibig sabihin, kahit na meron tayong asawa, alam natin yung purpose natin. Yung calling natin sa buhay na ito. So, hindi tayo masisway. Hindi madidistract. With that, ako siguro kaya, hindi naman yung dahilan bakit single ako ngayon. Pero malaking factor kaya, sa kabataan ko, hindi ko mostly ginusto pa na pumasok sa isang relationship. Kasi, occupied ako ng mga bagay na ito. Nung college, naalala ko, simula first year hanggang fourth year, ang Voice of Youth na nasalihan ko, ang Voice of Youth po ay, sumasali kami sa isang group, pupunta kami sa isang lugar, mag-serve kami doon for 2 weeks. Yung nasalihan ko for college life for 12. Kasi talagang gusto kong every summer, every sem break. Tapos sa school, occupied din yung sarili ko sa mga ministries. Ministries meaning pag-serve sa iba, pag-lead ng youth activities, paggagawa ng outreach, missions sa iba't ibang lugar. So, doon ko mas na-discover yung, ito pala yung gusto kong gawin. Gusto ko pala mag-spend ng time with people in serving them in any way na pwede kong gawin. Kaya, early, yung after ng teenager, 19, 20, early 20s, na-discover ko yon and na-enjoy kong gawin yon sa sarili ko. On that season. So, napakahalaga na sa mga ganitong pagkakataon, panahon na pagiging single, mas lalo nating inaalam kung ano ba talaga yung calling ng Diyos sa atin para gawin natin. Di ba? Yung mga talents natin, makikita natin, yung mga spiritual gifts natin, magiging aligned sa kung ano yung idinisenyo ng Diyos na gampanan natin para sa paglilingkod sa iba, di ba? Ikaw, Gwyneth, anong masasabi mo doon? So, yung masasabi ko po dito, diba, when you're single, you have more time at hand, less distractions, and as you guys have said, more personal time. And since we have more time, God has given us the responsibility to take care of this time. And He appointed us as stewards to manage this time very well. And following Jesus' example while He was still young, it says in Luke 2:52, and Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. So here we can see that He did not only grow spiritually, but He grew physically, mentally, socially, and spiritually. It's a holistic development. So we cannot say that we have long time ahead, but rather we should make best use of the time that we have right now in developing ourselves, not for self-gain, but to bless others, because Jesus lived to bless others. He did not live selfishly, but He lived for others and of course to glorify God. And as you asked a while ago in the services that we have joined, so for me, there are some personal ministries, for example, at home. Just leading the family in worship is already a way that God uses people in bringing other people closer to Him. In our public services, for example, in church, God has allowed me to be a pathfinder there at MAMC, and also a choir member there. And in school, God has used me as a servant to help some of my classmates, especially in bringing them closer to Him. But in all of these ministries and services, it is supposed to be all pointed to God, not because of how good we are,
but about how good God is, because Amen. He is the one who qualifies the called. Amen, amen. Kanina nabanggit mo yung ng konti tungkol sa pagiging pathfinder. Hindi lahat ng mga Oo. viewers natin naiintindihan kung ano yung pathfinder. Ano bang ginagawa ng isang pathfinder? Konti promotion ng pathfinder ko ito. Ano yung ginagawa nila? So, Pathfindering is actually an organization of youth to train youths to be leaders in serving people, in helping the people, and of course, in finding the right path, which is Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. And it is an organization that also helps young individuals to know who He is, to reflect who He is, and to also share who He is in our lives. Not only that, they are called also to serve and gain some skills that will also help other people. Mga practical din na mapapakinabangan Yes. tulad ng survival, di ba? Survival skills. So tulad ng first aid, First di ba? aid, Kasi yeah. all about serving others eh. Mm-mm. Di ba? So, yung mga skills na yon mapapakinabangan hindi lamang sa personal na gain, kundi sa paglilingkod natin sa iba, lalo na sa ating pamilya, di ba? At makikita na yung mga word na, ang isang natatandaan ko sa mga word na sinabi ninyo ay yung salitang occupy. Di ba? Makikita natin na sa mundong ito, sa panahon natin ngayon, sa panahon lalo ng mga kabataan, kahit pa sabihin natin na single, sabi mo kanina, single, mas marami tayong time. Pero, Sometimes. hindi palaging ganun yung istorya. Kasi, pag single ka, marami rin ng distractions. Yeah. Di ba? Marami rin ng distractions na nakaka-occupy ng ating time. Kaya makikita natin na lalo tayo nagkakaroon ng urge to do something kapag yun yung in-entertain natin na paglaanan natin ang time. Di ba? Kapag in-entertain natin yung urge na kumain ng kung ano-ano, lagi tayo tuloy, may cravings lagi, di ba? Lagi sa cravings. Tapos, yun ang maulit natin gawin. Di ba? In-entertain natin yung kagustuhan natin na maglaro, manood ng series na ilang episodes, tapos makikita natin, umaga na pala ulit. Di ba? Yun naman nakikita ko sa mga kabataan na nasasayang hindi lamang yung oras nila, kundi maging yung kanilang kalusugan para sa mga bagay na hinahayaan nila na maka-occupy sa kanila. And yet, mayroong mga bagay na mas makakatulong sa ating mga kabataan para mas lalong lumago. Hindi lamang sa pakikipagrelasyon sa Panginoon, kundi sabi nga ni Gwyneth ay maging sa ating sosyal na aspeto ng pamumuhay, paano tayo makikipag-interact sa iba, sa ating physical na pamumuhay, kung paano magiging malusog ang ating pangatawan, at yung paano mag-nurture yung ating intelligence o yung intellectual natin na aspeto, kung magiging tama lang yung choices natin sa kung anong i-entertain natin na maka-occupy sa atin. Lalo na sa panahon ng pagiging single, di ba? So, napakaganda ng mga bagay na shinare ninyo tungkol doon na kailangan maalala ng ating mga kabataan na hindi automatic na, uy, ang galing naman niya. Ang marami siyang mga bagay na nasasabi. O kaya, uy, nakakatuwa naman siya na napaka-clear ng mga thoughts niya. Pero hindi yun biglaan, kundi sa kung ano yung pinipili mong choice sa bawat araw, kung ano yung i-entertain mo na maka-occupy sa iyong time, sa iyong thought, at sa iyong words at actions. At nakikita natin no, na itong time na pagiging single ay time para mas lalo na tayo magkaroon ng discernment sa mga choices natin sa bawat araw. Diba? So, may gusto kang idagdag? Again, yun ay sa amin. Iba rin yung nag-work sa inyo. Mahalaga lang, siguro principle na magiging guide natin dito, yung bagay ba na mag-occupy sa atin, o mag-occupy, yung mga bagay na gawin natin na mag-occupy sa ating oras, ay makakatulong sa ating growth. Mas makita natin yung purpose natin, mas makakapag-serve tayo sa iba. I think yun yung magiging guiding principle natin. Kasi pwedeng sa amin na nag-work yun. Pero merong ibang bagay na nag-work sa inyo. Basta makita natin na yung anything that we do ay for others. And again, yung binasa ni Guy kanina, mag-grow ba tayo doon? Yung 4 aspects ng buhay natin. Amen. Amen. May gusto ba yung nagdag? Yeah, still the same as what you've said about occupying yourself with the right things. It says in Matthew 6 verse 21, "For where your treasure is, there your heart will be also." So the more you spend time on something, the more you will be drawn to that thing that you spend time on. So if you look
if you look around in these partnerships and the romantic stuff that you see around, you would be drawn to that and you would also want that. But if you spend more time with Jesus, if you have experienced His love, and when you spend more time with Him, you would draw closer to Him also. Amen, amen. Gusto ko rin magbasa tuloy ng verse kasi nagbasa ng verse si Gwyneth eh. Gusto ko basahin itong nasa Philippians 4:8. Sabi dito, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there's any virtue, and if there is any praise, think on these things. Diba? Kasi sinabi kanina ni Pastor Howard, maaring iba yung sa inyo, maaring iba yung mag-work sa inyo, pero generally, kailangan nating isipin na ito ba ay tama? Ito ba ay totoo? Ito ba ay makakapagbigay sa atin ng purity? Ito ba ay lovely na bagay? Ito ba ay magiging proud ka ba na i-report to sa iba? If good report ba to? Diba? O ikakahiya mo kasi ginawa mo tong bagay na to? Diba? If there's any praise, think on these things. So, yun yung mga bagay na kailangan pag-isipan ng ating mga kabataan, no? Na sa halip na magdwell tayo dun sa pressure na pinapakita ng mundo, ay, kailangan mo nang pumasok sa ganito kasi nakakakilig na to eh. Diba? O kaya, kailangan mo nang maghanap na rin ng partner kasi ikaw na lang yung wala. Diba? Hindi ka in sa kung ano yung trend ngayon. Mas i-focus natin yung ating isipan sa kung paano natin mas mapapamature yung sarili natin habang tayo ay lumalakad kasama ang ating Panginoon. Diba? So, pero speaking of that, na lumakad na kasama ang ating Panginoon, paano kaya tayo darating sa point na magiging kontento tayo doon sa relationship na meron tayo kasama ang ating Diyos? Diba? Meron kasi mga ilan na, okay, meron na silang sinimulan na pakikipag-connecta sa Panginoon, pero naghahanap pa sila ulit ng iba. Parang gusto nilang itry itong bagong uso ngayon, bagong flavor ngayon, o bagong kung ano pa man, na kapag mga times na stress sila, ang lalapitan nila ay yung pagkain nila, yung sweets nila, diba? O kaya sa halip na lumapit sila sa Panginoon na meron na silang karelasyon, kumbaga nakipagrelasyon na sila sa Panginoon. Paano natin masusumpungan yung peace at contentment na yon na nabubuo natin sa ating Panginoon para maiwasan natin yung unnecessary na mga kalungkutan? Again, yung phrase kanina na sesos lang, sapat na. I believe yun yung pag na-experience natin yun. And hindi lang yun basta thought or katotohanan. Kailangan natin ma-experience yun on our own. Ako natanong sa sarili ko, meron akong mga longings, meron akong desire, pero kaya ba tong pantayan? Kaya ba nitong pantayan yung ginawa ni Jesus sa akin? So again, yung magpupuno lang doon para maging kontento tayo. Makita natin na si Jesus ang pupuno sa lahat. And with that, magiging contented tayo. Hindi dahil wala siyang pakialam sa mga gusto natin. Kasi talaga meron tayong mga desire eh. Meron tayong desire na magkaroon tayo ng partner in life. Meron tayong mga holy desires. Mga desire na talagang gift naman ng Panginoon. Pero again, for example, we can desire marriage and while still being content in season of singleness. Amen. Ako ngayon, gusto kong magkaroon ng kapartner. Pero kontento ako sa season ko ngayon, sa pagiging single. Kasi again, hindi yun yung pupuno sa akin. Kaya kontento ako, masaya ako ngayon. Kung tatanungin niyo ako, masaya ako ngayon, hindi. Sobrang saya ako ngayon. Sobrang saya ako ngayon. Kasi, sobrang daming ginawa sa akin ni Lord. And kung babalikan ko yun lagi, kung iisipin ko yun lagi, sobrang saya na hindi ko siya hanapin sa iba. Amen. Kung mahanapan ako ng ibang tao, maganda kung, ideally, syempre, sa scriptures, maganda makakita rin ng complete. Nakita niya yung completeness niya, yung pagiging complete niya kay Jesus Christ. Amen, amen. So, ibig mo sabihin, pareho kayong dalawang tao na nakakita na ng completion kay Kristo at gusto nyo lang i-share yun sa isa't isa. Diba? Hindi yung naghahanap ka ng completion 50-50 mula sa iba. Diba? Dalawang 100% na kayo. Diba? So, napakaganda nun. Salamat, Pastor Howard. May gusto kang idagdag doon. Why not?
So contentment again is when you appreciate and when you enjoy what you do have, and we have Jesus. And in deeper appreciating and enjoying his presence, I just want to say that Jesus is the author of our faith, so he starts it. And he is the perfecter of our faith, so he continues to work in us. So he's the one who keeps us going. And in deeper enjoying this relationship with him, you will only enjoy time with someone if you know that person. You will only enjoy it if you trust this person, because you would not like to spend time with someone you don't know. So if you know who Jesus is, if you have experienced how many blessings he has given you, you would most especially find joy in the time you have with him. Just as you would with a friend you really love talking to, love updating to. It's not an obligation to talk to them, but you do. Why? Because you like spending time with them. So how can we enjoy spending time with Jesus? To better know him and to surrender to him. If you're willing to give up yourself for him, everything is enough, because Jesus is all the world to me. My life, my joy, my all. And one song that also popped up is, happiness is to know the Savior, living a life within his favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Amen. So, napakaganda, no? Makikita natin, no, na hindi natin sinasabi lang na si Jesus ay sapat na. Para bang cliche lang na, okay, tanggapin mo na yun. Yun na yung sinabi namin. Kundi, may reasons para masabi yun. Diba? Katulad yung sinabi natin kanina, napakarami, makikita natin yung blessings na tinatanggap natin. Hindi lamang yung blessing na tinatanggap natin sa present, kundi yung blessing na tinanggap natin ultimately dun sa krus, nung tinigtas niya tayo. At pagkatapos yung blessing na yung mga pangako niya na makikita natin siya na mukhaan in the future. At pagkatapos nun, dun sa middle, yung blessing na nakakaranasan natin yung pag-ibig niya sa bawat araw. Pag-ibig na makikita natin sa pamilya natin dahil sa pangunguna ni Jesus. Pag-ibig na makikita natin sa ating church family o kaya naman sa ating mga kaibigan. Diba? Hindi perfect yung lahat ng yon. Pero nakikita natin yung beauty ni Kristo dahil sa mga tao na nakikilala rin natin. Diba? Hindi lang sa mga tao, kundi maging sa mga opportunities na ino-open ng Panginoon para sa atin. Hindi lang opportunities para umunlad yung ating pamumuhay, kundi opportunities para rin mag-mature, mag-grow, magkaroon ng peace kahit sa times ng storm. Napakalaking blessing nun. Magkaroon ng certainty, maging sa times na parang napaka-uncertain ng mga bagay. Certainty dahil alam natin, certain tayo na hindi tayo papabayaan ng ating Panginoon. So, yun yung mga reason, konting mga reason. Kumbaga, itong ginagawa natin ay demonstrative lang. Kumbaga, dinedemonstrate lang natin kung ano yung naranasan natin kay Jesus, pero experiential yung pakikipagrelasyon kay Jesus. Ibig sabihin, pwede lang namin ipaliwanag, pero kayo dapat ang sumubok. Come, taste, and see that the Lord is good. Diba? So, sa ating mga kabataan, nais nyo na makaranas ng totoong kasiyahan, totoong contentment, nang hindi kailangan ma-pressure sa kung ano nakikita nyo sa mga paligid ninyo, sa mga kaklase ninyo, sa mga age group ninyo, sa napapanood ninyo sa mga series ninyo na pinapanood ninyo, o sa social media man. Ano man, hindi natin kailangan na malungkot, makaramdam ng lungkot na yon, dahil ang totoong kasiyahan ay kay Kristo masusumpungan. Kung nalulungkot ka man ngayon, ang lapitan mo ay si Jesus. Di ba? Hindi kailangan makiuso kung saan man. Makiuso tayo sa paglapit kay Jesus. So, salamat sa inyong mga shinare sa bawat isa sa atin, at maging sa ating mga kabataan, salamat sa inyong pagsama, pagtutok sa atin po mga bagay na napag-usapan. Single ka ba? Kailangan mo ba na maging malungkot dahil doon? Hindi, dahil si Kristo ay kasama natin. Bago tayo magtapos, hilingan natin si Gwyneth para manalangin para sa atin. Okay, let's pray po. Dear Heavenly Father God, we praise you, Lord, again for this time that we have learned and are reminded that you are enough and that you are the giver of true happiness, true contentment, true satisfaction. We pray, Lord God, that if we are feeling any loneliness, any doubts on ourselves, may you please give us the assurance that
you are still with us, so we're not alone. So Father God, we pray for each and every one of us here, the viewers, the listeners, that you will draw them closer to you, that they will experience the richness and the joy of spending time with you and knowing you. And through this relationship, Father, we ask for the Holy Spirit who will also transform us, that people will get to experience your love and grace through the lives that we have right now. So Lord God, be with us again. We surrender to you our lives. In Jesus' name, Amen. Amen, amen. So muli, maraming salamat sa ating pong mga naging bisita ngayon, no? Kay Pastor Howard, kay Gwyneth, salamat. At salamat po sa ating pong lahat ng mga nanood. At sa susunod po na linggo ay pagpapatuloy po tayo na mag-aaral ng mga kapaki-pakinabang ng mga bagay na makakatulong hindi lamang sa ating mga kabataan, kundi sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Muli, ito po ang What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.